Hello mga kaprobinsya. Masigla at masayang araw po sa inyong lahat. Ako po ito yung probinsyanong doktor, Dr. Alexander Tan. Gusto ko lang pong bigyang emphasis yung itong mga kasalukuyang nangyayari. Though kahit noon pa man ito yung tinatawag nating traitor na sakit ng mga ng tao, pero napapansin kasi parang mas napapadala sa mga kabataan ngayon. Ito yung atake de corazon na tinatawag, cardiac arrest. So gusto ko lang pong bigyang linaw kasi karamihan sa atin siyempre nagkakaroon ng tamang hinala, yung mga panic attack na naman diyan. So usually kasi kaya natawag na ito'y napapansin lang na ng mga expert na parang mostly kabataan ang tinatamaan nito kasi nagbabago na po kasi ang natin, trends. Parang itong modernization natin, even foods, fast foods, kung nag-iiba. At saka napansin nyo po, karamihan sa mga bata ngayon, obese, mga overweight. Sa mga common causes po ng heart attack ngayon or cardiac arrest na tinatawag natin, ito kaya napapansin mas kadalasan sa kabataan kasi meron tayong tinatawag na inborn cause or yung mga congenital disease of the heart. Ibig sabihin, nasa sinapupunan pa lang yung bata sa tiyan ng nanay, nagkakaroon na ng diferensya doon. Unang-una, hindi maganda ang pagbubuntis ng babae, physically or emotionally. Kaya dapat on the first 24 hours na nalalaman ng babae buntis, dapat extra care ang kailangan. Siyempre, number one dyan minsan yung mga unexpected kasi na pregnancy, nagkakaroon ng ng mga stress, emotions, lalo na kung hindi kasal or biglaan o bata pa yung babae, mga ganyan. So, kadalasan nga po gusto nilang ipalaglag. Yung iba na hindi nalalaglag or natuloy-tuloy naman, pero on the first 3 months of pregnancy kasi, minsan nag-undergo kasi yung babae ng severe stressful moments, mga ganyan. So naapektuhan, usually somehow naapektuhan yung development ng bata. Isa na po diyan kasi yung brain, yung vital organs, siyempre yung heart nandiyan yan. Yun yung isang dahilan nagkakaroon ng mga cardiac arrest na tinatawag. Yung heart failure, yung heart disease could be acquired na tinatawag, pwedeng nakuha sa kapaligiran or lifestyle ng tao, or yung inborn nga po. May mga iba ding factor kung ba't biglang nagka-cardiac arrest o tinatawag na inaatake sa puso ng isang tao. Pag biglang sudden yung pagkawalan ng dugo, like yung mga accidents, yung mga nasaksak na baril, na yung sudden loss, yung mabilisang pagkawalan ng dugo. Siyempre, it can precipitate the cardiac arrest na tinatawag natin. Isa din po dyan minsan yung may mga situations, environment na nagkakaroon ng lack of oxygen. So, though bihira naman yon, tulad ng mga some of the cases ng mga sabihin natin yung mga astronauts or some special situations. May mga cases din po yung mga tinatawag sa mga hospital minsan yung nagkakaroon ng electrolyte imbalance ng pasyente. Yan. Pero huwag kayong masyadong huwag kayong magpanic, huwag kayong tamang hinala na naman. Pag nababanggit yung tinatawag na pagbaba ng potassium minsan, etc. Hindi naman ibig sabihin na heart attack yan. But those nabanggit lang na those are some of the precipitating factors. Kaya nagkakaroon ng cardiac arrest. But the common talaga na reasons is yung pagiging karoon tayo ng overweight. So, kailangan i-maintain ang tinatawag na physical activity, yung healthy lifestyle. Siyempre, isa yan yung mga paninigarilyo, katamaran, yan, mga yan. So, hindi healthy ang foods, lalo na ngayon yung mga younger generation, puro chichirya, hindi nakain ng mga gulay, karamihan yan
Importante po siyempre yung yung tinatawag nating healthy, active lifestyle. Sa yung mga kabataan diyan, huwag kayong matigas ang ulo, huwag kayong tamad-tamad sumunod sa mga magulang. Tulad ng ang pagulang nyo indulge kayo sa mga sports, mga parents, natin ng mga outdoor activities. Though sinasabi ngayon yung stay home is stay home, but there are just like 1 or 2 hours outside the vicinity or the house or the building, hindi naman po yung masama. So of course, pa rin tayo sa protocol ng WHO about the preventive measures ng itong existing pandemic problem. Yung tinatawag nating simptomas, usually yung mga shortness of breath na tinatawag, yung parang hindi makahinga. Kaya nga po yung ina-encourage ko yung mga organizers ng mga sports, yung mga liga-liga dyan, ng iba't ibang sports, basketball, whatever, is siguro mas maganda ipaalalahanin niyo yung mga players niyo to go and undergo medical exam muna. Kahit yung simple na, mga blood chemistry, lalo na yung medyo overweight dyan ng mga players niyo. So I suggest bago nyo isama sa mga sa mga activities, sports, mas maganda na to be sure. Though at least kahit papaano, somehow we can prevent the complications or the incidents na tinatawag. Pagkahilo, minsan nahihilo. Yung iba naman minsan parang mabigat yung dibdib, ganyan. Pero ulitin ko lang, huwag kayo magkakaroon ng tamang hinala na naman, na baka porke ito yung narinig nyo, ganyan na naman. So, but isipin nyo lang kung regular naman kayo napunta sa doctors nyo, so well and good. Pero if you think na it's been long, almost 6 months, di kayo napupunta sa doktor nyo, it's wise na bumisita kayo sa mga doctors nyo. Minsan may mga bigla na lang magsuka, or sometimes parang nangihina ka na something na lightheaded or what. So, pwedeng mga mga simptomas nagpaparamdam ang inyong puso. Lalo na kung hindi naman talaga kayo health conscious. Ngayon, meron tayong tinatawag na non-cardiac na dahilan. Isa nga po yun yung mga tinatawag nating tawag dito, yung mga sa dagat, yung mga some species of sting ng mga jellyfish sometimes, or yung electrocution, yan, sudden death na tinatawag, yung sa kuryente, or kidlat, lightning. Kaya ingat lang po kayo. So, may kaklase ako noon, high school, ganyan. Nasa puno ng kahoy lang sa bandang sa bukid, na biglang tinamaan ng kidlat. So, those are the non-cardiac na tinatawag. Kasama siyempre yung trauma. Yun nga, nabanggit ko kanina yung mga aksidente, gano'n. Or yung, isa din po dyan yung yung mga sudden na bleeding, yung, may mga tao kasi minsan na yung paglobo ng ugat, hindi lang sa utak, hindi lang sa mata. Minsan, meron din yung major ugat dito sa dibdib, sa tiyan, yung mga tinatawag nating aneurysm, then aortic, yung mga tinatawag aorta, yung rupture, or mga pagdugo ng tiyan, yung mga pasaway dyan, yung mga nagkaroon ng peptic ulcer disease na tinatawag, bleeding ulcers na tinatawag. Sometimes, rin yan sometimes it's devastating, or it's not good really. Serious yung mga tinatawag nating stroke. Yan, mga non-cardiac. Yung ibig sabihin, hindi sa puso ang dahil lang kayo nagka-cardiac arrest na tinatawag. Cardiac arrest or atake sa puso. Dahil nga may nagbi-bleed, sudden bleeding. Yan sa utak, mga ganyan. Isa pa pong din po na nagkakos ng cardiac arrest is yung mga tinatawag nating lunod, drowning, or yung mga nalulunod sa mga dagat or ilog, mga ganyan. Siyempre, ikaw ba naman masosuffocate, malulunod ka nga kaya siyempre, natural. And meron tayong mga cases, karamihan minsan sa mga sikat na mga tao, yung overdose ng gamot. May mga minsan yung mga suicidal tendency, or sometimes yung mga emote-emote yan, mga hugot-hugot. Minsan talagang akala nila, they thought it's just like maybe a game or what. So minsan para matawag ng mga kulang sa pansin ba,
Minsan, sinusobrahan nila yung inom or so, ng gamot. So, nagkakaroon tuloy ng hindi magandang epekto dun sa puso. Ito'y paalala lang dahil karamihan din with a exact reason, mas madalas ang lalaki na nagkakaroon ng cardiac arrest kaysa mga babae. So may mga nagtatanong, bakit kaya? So only God knows really. Pero one factor we can attribute is yung pong kasing ang kalalakihan, siyempre, hindi masyadong nagsishow ng emotion. Hindi tulad ng babae na konting iyak-iyak, so nakakagaan yan sa dibdib nila. Hindi, ang lalaki talagang firm yan, kunwari macho. So hindi masyadong nagpapakita ng emosyon ng mga lalaki. And besides, as the father of the family or haligi ng tahanan, parang we ought to have more, hindi naman sa in fairness sa mga kababaihan, pero parang responsibility. If possible, as father, we want to give everything for our family. So mas stressful, parang saka kinikim-kim kasi ang emosyon ng lalaki, hindi tulad ng mga babae na konting emote, yan, madaling gumaan ang mga dibdib nila. Ganun. So, posibleng iyan ang isang factor ng kaya mas madami ang mga kalalakihan na naapektuhan yung cardiac arrest na tinatawag. Ingat lang po tayo mga tatay, mga kuya, mga uncle dyan, tito. So, let's watch out ang weight natin. Yung mga abs, ilabas natin yung mga six-pack. Hindi yung one ab. So, kailangan natin maging vigilant din sa ating mga kalusugan. Hindi yung puro trabaho, kotse, less activity. Ingat-ingat po tayo. Kasama din po siyempre dito yung mga recreational drugs na tinatawag, yung mga, siyempre, maliban sa mga na-overdose, mga antidepressant. Yan, isa na yan sa mga kilala nyo, alam nyo na, si Michael Jackson, parang isa yan sa mga parang suspect na parang it's controversy na ganun. Yung mga paggamit ng mga yung regulated drugs or yung mga mga cocaine, yung mga methamphetamine na tinatawag, some people somehow naapektuhan din ng ganun. Meron tayong tinatawag na mga risk factor. Yun nga, isa na yan, yung weight, yung obesity, yung mga obese, yung nag-overweight, yung lack of exercise, yan yung mga risk factor na tinatawag. Yung mga, siyempre meron dyan mga tao dyan, mga kaibigan natin, kakilala, kapamilya, mga diabetes, mga risk factor yan. Yung mga tinatawag ng family history, of course it counts, but we can prevent naman. Pwede natin hindi yan mga yan. Alam nyo ba na yung mga people living in the urban areas or yung air pollution, yan din, nakakaano din po yan nakaka-precipitate or tinatawag na isa sa mga risk factor. Kasi alam niyo, pollution, siyempre it affects our health. Ganyan. Kaya advice sa mga natin, mga mahal nating mga kaprobinsya diyan. Ako naman ito'y ang inyong probinsyanong doktor, ako nagpapaalala lang. Kasi napapansin po talaga, lalo na nauso na itong mga gadgets, itong mga internet, gadgets, devices na ganyan. Karamihan sa kabataan kasi talaga, sa loob ng 24 oras, mas nagiging nakadikit lang ang mga puwet sa upuan. Computer. So, nagiging less. Unlike dekada na couple of decades, ibang-iba nung kabataan natin noon. So, beware mga kabataan kasi itong sistema ng pamumuhay ngayon, it's really different. Aside from the food, modernization, itong mga technology, devices, so ingat-ingat po kayo. It's okay, no problem about that. About tawag dito yung tinatawag nating modernization or yung pa-progress. The progress has nothing it's not really bad, pero ang lang is see to it lang na mag-stick sa sa tinatawag nating yung time management nyo. At least maglaan kayo isang oras man lang, at least 30 minutes sa loob ng isang araw na yugyugin ang katawan, kalampagin ang puso. So, iyon paalala lang ng inyong abang probinsyanong doktor. Kaya po ako nagpapaalala ng ganito.
At ito'y ginagawa lang natin as simple, simple. Ang gusto ko lang po kasi ganito, simpleng, senaryo, ay yung masyadong yung formal yung presentation. So, itong mga ginagawa ko pong mga videos is just more on health. Concern lang ako. Concern and parang through this kind of social media kasi parang at least nai-extend ko sa inyo kung saan man kayo parte ng mundo, kayong mga aking mga kababayan, OFW o hindi, para lang ito mabigyan kayo ng ng paalala. Sabi nga, paalala ang gamot sa taong nakakalimot. So, wag po kayong makakalimot magdasal sa Panginoon natin. Siyempre, number 1 diyan, lalo na itong pandaigdig na ating kinakaharap ngayon. Stay happy, keep safe, of course. Then don't forget to subscribe our channel, Alexander Otan. Yun lang po, simple, Alexander Otan. Yun, so abangan nyo pa po yung mga maraming paalala galing sa atin kasi makulit din tayo eh. So keep safe again, ladies and gentlemen, aking mga kaprobinsya. Salamat po sa matyagang pakikinig. Ingat.